Donna, mahal ko. Saan ka pupunta? Hindi ba nasa honeymoon pa rin tayo? 2 araw pa lang tayong kasal eh. Papasok ka na agad sa trabaho. Di ba naka-leave ka pa? Ay, nako Norman, pupunta lang ako sa eskwelahan. Magbibilin lang ako doon ng trabaho ko kasi nga hindi ako nakapag-endorse mabuti bago ako nag-leave. Ay nako, ang sabihin mo mahal, hindi mo matiis na hindi makita ang makukulit mong mga estudyante. Sabi na nga ba, mas mahal mo pa sa akin yung mga yun. Napakaseloso talaga nitong mister ko. Siyempre, mas love kita. Kaya nga ako nagpakasal sa'yo, hindi ba? Ikaw talaga. Ay, mahal, ano ba? Huwag mo ako hatakin. Paalis na ako. Mahal, kung mas mahal mo ako, edi huwag ka nang umalis. O kaya naman, magpainit muna tayo bago ka umalis. Alam mo naman na gusto kong sulitin ang mga araw na nakabakasyon din ako eh. Kapag kasi nakaakyat na naman ako sa barko, bahala ka. Mapapalayo na naman ako. At medyo matagal din bago tayo magkita ulit. Ang drama mo? Ganito na lang, uuwi na lang ako ng maaga para sabay tayong mag-lunch. Ngayon, bumangon ka na riyan at mag-almusal. Naghanda na ako ng agahan mo. Hindi ako gutom sa pagkain. Sa'yo ako nagugutom, mahal. Kaya dito ka na lang muna. Sige na. Huwag ka nang umalis. Grabe ka, importanteng makapunta ako sa school. Sige na, alis na ako. Babalik na lang ako agad. Sige na mahal, bye. I love you. I love you. Mwah, mwah. Teacher Donna, halika pumasok ka. Kamusta ang bagong kasal? Mukhang blooming na blooming ka. Mama Marites, galing ako sa classroom namin kanina. Naisipan kong dumaan dito sa office mo para magpasalamat sa pagpunta mo sa kasal namin at sa pagpayag na maging ninang namin. Pero syempre, dito sa school, hindi ko kalilimutan na ikaw ang principal. Salamat din sa pag-iimbita. Alam mo, ang ganda at ang saya ng kasal niyo ni Norman. Pati mga co-teachers mo dito nag-enjoy. Kamusta kayong mag-asawa? Okay naman kami, Mama Marites. Iniwan ko lang saglit si Norman para dumaan dito. Alam kong napakasipag mo. Pero sana i-enjoy mo habang nakabakasyon ka pa. Mag-relax ka at sulitin ang oras na kasama ang asawa mo. Asikasuhin mo muna ang pagiging may bahay. Kapag may kailangan kayo, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Salamat po uli, Ma'am Marites. Tutuloy na ako kasi dadaan pa ako sa bahay namin bago ako bumalik sa apartment namin ni Norman. Oo, sige. Mag-iingat ka sa biyahe, ha? Kita na lang tayo ulit pagkatapos ng bakasyon mo. Nako, siguradong sobrang mamimiss ka ng advisory class mo. Donna, kailangan mo ba talagang hakutin lahat ng damit mo para dalhin sa apartment nyo ng lalaking yon? Tay naman, ano pong lalaking yun? Asawa ko na si Norman at manugang mo na siya ngayon. Donna, pumunta lang ako sa kasal mo para suportahan ka. Pero hindi ko pa rin matanggap ang lalaking yon para sa'yo. Palagay ko kasi ay hindi mo pa kilalang karakas na lalaking yon. Tay, Seaman si Cardo. Kaya niya akong buhayin. 1 taon ko rin naman siyang naging boyfriend bago kami nagpakasal. At saka, hindi na rin naman ako bumabata. 1 taon na relasyon. Sa cellphone lang. Ilang beses lang ba kayo nagkita ng personal bago kayo nagdesisyon magpakasal? Ay, madali ka lang niya nabola sa mga bulaklak at pasalubong. Tay, hindi ako materialistic na tao. Alam mo yan. Kahit noong buhay pa si nanay, hindi naman ako maluho. Pinalaki niyo ako ng tama. Mahal ko lang talaga si Norman, Tay. Oo, mahal mo siya. Pero sigurado ka ba na mahal ka niya? May mahal bang ang pumunta lang sa kasal niyo yung best friend niya? Wala ni isang pamilya at bakit sa beach kayo nagpakasal? Hindi ba dapat sa simbahan? Desisyon po namin ni Norman ang magkaroon ng beach wedding. At kaya naman hindi nakarating ang pamilya niya ay dahil nasa ibang bansa sila. Tay naman payakap nga po. Sige na, sige na. Huwag mo na ako yakapin at huwag ka na magpakyut dyan. Baka hindi na kita payagang bumalik sa asawa mong tingin ko ay nako, mukha talagang Seaman loloko. Ay nako, ang tatay ko talaga. Awa ka pa Joker. dyan. Si manloloko talaga. Mabait po si Norman at responsable. Hindi niya ako magagawang saktan. Hindi niya ako niloloko at hindi ako lolokohin kailanman. Si Donna kaya yung dumating? Pero bakit nag-doorbell pa siya?
Siguro naglalambing lang. Mapuntahan na nga. Damian? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko huwag ka nang pupunta dito? Baka makita ka ni Donna at kung ano-ano pang itanong sa'yo nun. Baka malintikan pa ako niyan. Oo, alam ko. Pero kung hindi kita pupuntahan at kakausapin ngayon, baka mas malintikan ka, Norman. Alam mo naman ako, hindi mo lang ako pinsan. Mag-best friend pa tayo. Oo, kaso ano bang trouble yan? Nasa honeymoon ako eh. Babalitaan mo ako ng hindi maganda? Bad trip naman oh. Ano bang balita yan ha? Norman, si Teresa, nagbabanta na naman. Sabi ko naman sa'yo eh, padalahan mo na ng pera palagi eh. Eh ang tuloy, nagdududa na naman siya na meron ka na namang iba, Norman. Hayaan mo na yung si Teresa. Pera lang ang katapat nun. Pero nanggugulo nga si Teresa. At isa ako sa ginugulo niya. Kaya ayusin mo na yan hanggat maaga pa. Damian? Uy, napadalaw ka. Akala ko sumakay ka na ng barko. Ba't dito kayo nag-uusap? Pumasok tayo sa loob. Teka, bakit ganyan ang itsura nyo? Sino ba si Teresa at bakit siya manggugulo? Pumasok nga tayo sa loob para makapag-usap ng maayos. Mahal, paalis na si Damian. Di ba pre? Oo, paalis na ako. Dumaan lang ako sandali dito para magpaalam kay paring Norman. Alam mo naman, sanggang dikit kami nito eh. Aakyat na kasi ako ng barko bukas. Ganun ba? Pero hindi naman kita narinig na nagpaalam kanina. Ang narinig ko, tungkol kay Teresa at yung problema sa kanya. Sino ba kasi si Teresa? Si Teresa? Siya... Sorry paring Damian ha. Hindi ko na pwedeng isikreto yan sa asawa ko. Baka kasi mamaya akalain niya ako may sabit kay Teresa. Mahal, ganito kasi yun eh. Si paring Damian, may asawa na siya sa probinsya namin ngayon. Si Teresa, nobya niya yun na nag-aaya ng kasal. Niyaya niya akong magpakasal. Hindi ba trouble yon? Kaya nanghingila ako ng konting payo kay Norman. Yun lang yun, Donna. Pasensya na kayo sa akin. Naabala ko pa yung honeymoon nyo. Ganun ba? Kawawa naman palang dalawang babae sa buhay mo, Damian. Payo ko lang din na ayusin mong trouble mo. Mas mabuti kung iiwan mo na si Teresa dahil pamilyado ka na. Yan din ang sabi ko sa kanya, mahal. O paano Damian? Baka may gagawin ka pa. Oo nga pala. Sige, aalis na ako. Mag-enjoy kayong dalawa sa honeymoon nyo, Donna. Paring Norman. Ingat ka pare ha. Magtawagan na lang tayo at... Ouch! Aray. Mahal, bakit mo naman siniko ang sikmura ako? Aray ko naman. Hoy Norman ha, siguraduhin mong trouble ni Damian yung Teresa na yon. Dahil kung trouble mo yon, magkaka-trouble ka talaga sa akin. Mahal naman. Ako may trouble? Bah, wala akong trouble no. Kaya nga kita pinakasalan eh. Dahil wala akong sabit at sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Hindi kita kayang saktan. Pangako, hindi. Tumatawag na naman si Damian. Kapag siyang kumukontak sa akin, siguradong problema na naman. Hello, ano bang problema mo? Bakit tawag ka ng tawag? Buti na lang pumasok na sa trabaho yung asawa ko. Kung hindi, maghihinala na naman yon. Ano ka ba naman, pre? Norman, makinig ka sa akin. Ikaw ang may problema, kaya ayusin mo ang problema mo kay Teresa. Ako ang naiipit dito eh. Alam niya na may pinakasalan ka na naman. Ay nako, kung hindi mo sinabi, hindi niya malalaman. Sinabi ko ba? Ako ba ang nagsabi? Bobo ba ako? Ipapahamak ba kita? Kakuntsaba mo nga ako sa mga kalokohan mo, di ba? Ewan ko nga kung bakit sumang-ayon ako sa mga ginagawa mo. Basta Norman, ayusin mo ang mga sabit mo. Oo na, sige na. Ako na bahala dun. Tumatiming lang ako kay Donna. Magpapaalam ako sa kanya. Sasabihin ko, sasampa na ako sa barko.
Pero ang totoo, uuwi ako sa probinsya natin para magpakita kay Teresa. Oo, gawin mo yan sa lalong madaling panahon para ikaw ang buwisitin ng legal wife mo at hindi ako. Nakakasawa na kasi. Kung hindi lang malaki ang utang na loob ng mga magulang ko sa pamilya ni Teresa, hindi ko na talaga yung papansinin eh. Ay, nako, eto na naman si Damian. Gabing-gabi na tawag pa ng tawag. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Halos 2 buwan na rin na nakararaan mula nung huli kami mag-usap. Sabi ko uuwi ako para harapin si Teresa pero hindi ko pa rin ginagawa hanggang ngayon. Norman, bakit hindi mo sagutin yung tumatawag sa'yo? Kanina pa nagre-ring. Sagutin mo para tumigil na sa kakaring ang cellphone mo. Sino ba kasi yan, ha? Donna, gising ka pa pala. Kala ko nauna ka na natulog eh. Gusto ko na nga sanang matulog at maaga pa akong papasok bukas. Kaso ginagawa ko pa tong lesson plan ko. Gusto kong advance ko tong matapos kasi marami pa akong gagawin. Napakasipag naman ni Teacher Donna. Saludo talaga ako sa iyo, mahal. Pero huwag mo namang abusuhin ang katawan mo. Pwede mo pa namang ituloy yan bukas eh. Hindi ka na, tulog na tayo. Sino nga muna kasi ang tumatawag sa'yo? Opisina namin yun. Gusto nila na sumampa na uli ako sa barko. Ayaw kong sagutin dahil ayaw pa kitang iwan, mahal eh. Mahal, ayoko rin naman na umalis ka. Pero trabaho mo yun. Hindi mo dapat binabaliwala ang trabaho. Sa susunod na tumawag uli ang opisina nyo, sagutin mo na. Hindi naman pwedeng magtrabaho ka lang kung kailan mo gusto. Tapos na ang honeymoon natin, hindi ka pa ba nagsasawa? Ha? Ako magsasawa? Hindi ako nagsasawa sa iyo, oy. Halika, bilisan mo. Tingnan natin kung sino nagsasawa. Ayan na ako. Halika rito, munda ka. Ay, mahal! Huwag mo ako buhatin, ibaba mo ako! Piniliti ako dyan, mahal. Ano ko ba naman? Ibababa kita, mahal. Pero, dun sa kama natin. Magpupuyat tayo ngayon, ha? Nandito na ako ngayon sa principal's office. Bakit kaya ako biglang gustong makausap ni Ma'am Marites? Good morning, Ma'am Marites. Gusto niya raw po akong makausap. Ay, oo, Teacher Donna. Halika, pumasok ka muna at maupo ka. Pasensya ka na at maaga pa lang ipinatawag na kita. Well, gusto ko kasing ako magsabi sa'yo na magandang balita bago mo pa marinig sa iba. Magandang balita po, Ma'am. Ano po yun? Ikaw ang most outstanding teacher of the year. Ang guro ng taon, Teacher Donna. Dahil yan sa dedikasyon mo sa trabaho at pagmamahal mo sa mga bata. Congratulations! Totoo po ba? Diyos ko, napakagandang balita naman yan, Ma'am. Maraming salamat po. Hindi lamang yon, Teacher Donna. Approved na rin ang promotion mo from Teacher 1 to Master Teacher 1. After 10 years of service, Teacher Donna, deserve mo ito. Natutuwa ako para sa'yo. Ma'am Marites, sobrang saya ko po. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am. Lalo kong pagbubutihan ang pagtuturo ko. Mahal na mahal ko ang propesyong to, ang mga ginawa ko, at ang mga estudyante ko. Makakaasa kayo, Ma'am. Hindi ko kayo bibigoin. Donna, masayang-masaya ako sa ibinalita mo sa akin kanina. Proud na proud ako sa karangalang nakamit mo. Kung buhay pa ang nanay mo, siguradong masaya din siya ngayon. Alam ko po, Tay. Manang-mana po ako kay nanay sa dedikasyon niya bilang guro din. Eh, teka. Saan na naman ba nagpunta yung asawa mo? Baka may ibang kinakatagpo yan ang hindi mo alam, ha? Tay naman, hanggang ngayon ba'y nagdududa pa rin kayo kay Norman? Ay, nako. Wala siyang ibang babae, Tay. Kaya nga ako ang pinakasalan niya. Yung senomar niyang patunay na binata siya at walang sabit. Eh, sana ganun nga. Oo nga po, ganun nga. At kaya naman siya umalis ngayon kasi nagpunta siya sa opisina nila. Balak na niyang sumampa ulit sa barko. Eh, mabuti naman kung ganun. Mabutit na isipan niyang magtrabaho na ulit. Aba, kahit may ipon siya, 8 buwan na rin siyang nakatenga dito sa apartment na inuupahan ninyo. Hindi na nga ako magtataka kung ikaw na palang gumagastos sa lahat ng pangangailangan niyo rito eh.
kaya si Norman? 8:00 na ng gabi pero wala pa rin siya. Saan kaya siya nagpunta? Hindi rin makontak yung number niya. Ay, nag-aalala na ako. Oh, may kumakatok. Baka si Norman na yan. Pero, bakit kakatok pa siya? Pwede naman siyang basta pumasok na lang. Surprise! Para sa pinakamaganda at most outstanding Teacher of the Year, Teacher Donna, para sa iyong mga to, flowers, balloons, at cake. Norman, mahal! Grabe ka naman sa sorpresa mo. Natansya ko, ang sweet-sweet mo talaga. Mahal, sana nagustuhan mo mga binigay ko sa'yo. Oo naman, mahal. Maraming salamat Sayang nakauwi na si tatay. Hindi mo na siya naabutan. Talagang sinadya ako magpalit ng uwi dahil naiilang ako sa tatay mo. Pasensya ka na rin ha. Hindi kita na-update kung nasan ako. Naubusan ng battery yung cellphone ko eh. Teka mahal, kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Pumasok ka na muna, magpalit ka ng damit habang hinahanda kong pagkain mo. Sige mahal. Ay, sandali. Bumili ako ng crispy pata. Naroon sa sasakyan. Ay, naiwan ko pala. Hindi ko na kasi mabitbit kanina eh. Teka't kukunin ko muna ha. Ilalagay ko muna tong bag ko sa sofa. Aba, may tumatawag sa cellphone ni Norman. Nasa loob siguro ng bag niya. Baka importante. Kuhanin ko nga. Ito ang cellphone. May tumatawag nga. Pero unknown number. Sagutin ko nga at baka importante. Hello? Hello, Norman. Ikaw ba yan? Hello? Sino ba to? Asawa to ni Norman. Ikaw ang sino ka? Hello? 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 Sino to? Asawa ko ni Norman. Ikaw ang sino ka? Hello? Hello? Sumagot ka! May kausap si Donna. At cellphone kong gamit niya. Patay! Sino kayang kausap niya? Baka si Teresa yun ah. Mabubuo na niya ang sikreto ko. Mabubuking niya na ako. Hindi pwede. Dapat may gawin ako. Donna? Donna! Hello? Sino to? Hello? Mahal, sino ba yung kausap mo? Akin na nga yung cellphone ko. Ay, sorry mahal. Bakit kasi bigla mong inagaw yung cellphone? Ayan tuloy, nabitawan ko't bumagsak. Okay lang mahal. Sino ba yung tumawag? Anong sabi niya? Babae yung nasa kabilang linya pero hindi ko alam kung sino. Kasi hindi na siya sumagot. Paano sasagot battery empty na palang cellphone ko. Sorry mahal Naisip ko lang kasi na baka importante ang tawag kaya sinagot ko. Inisip ko tungkol sa trabaho mo. Okay lang mahal. Hayaan mo na yun. Ito nga pala yung crispy pata na binili ko. Kainin na natin habang mainit pa. Ay, buti na lang nawala ng battery ang cellphone ko. Sa susunod kailangan maging mas maingat ako. Dahil kung hindi, siguradong magkakagulo. Mahal, alam kong napagod ka sa eskwelahan buong maghapon. Gusto mo ba masahihin kita? Masahiin? Sigurado bang masahe lang? Naku, sa pilyo mong yan. Hindi ako naniniwalang masahe lang ang mangyayari, no? Ikaw naman? Bakit ba ganyan ka, mahal? May sasabihin ka ba? May nangyari ba? Wala mahal. Ang totoo... Ay, paano ko ba sasabihin sa'yo? Kasi, babalik na ako sa trabaho. At bukas na agad yun. Kailangan na raw kasi. Ganun ba? Di sige. Para din naman sa atin yun at sa bubuuin nating pamilya. Trabaho yan, hindi pwedeng tanggihan. Ay, salamat naman mahal. Kaso may problema Kailangan ko ng panggastos bukas. Pwede mo ba akong pairamin muna ng babauning pera? Huwag kang mag-alala, sa sweldo ko naman, lahat yun ibibigay ko sa'yo. Di ba sagot naman lahat ng agency niyo ang gastos? At saka hindi mo naman kakailanganin ng pera sa barko. Kumpleto supplies kayo ron. Alam ko yan kasi yung isang tito ko, seaman din. Kung may gagastosin ka man, agency na ang bahala. Nako mahal, iba na ngayon. Kahit paano, kailangan ko na ng baon na pera. Pasensya ka na talaga, mahal Naubos pala yung pera ko sa kakabili ng kung ano-ano.
Okay, sige, walang problema. May konting na itatabi naman ako dyan. Magkano bang kailangan mong pocket money? Kung may 200,000 ka sana dyan, dadalhin ko na yun. Kasi may kailangan akong bayaran sa isang kasamahan kong seaman eh. Don't worry, mahal. Babayaran ko lahat yun. Sobra-sobra pa. Ang laki naman pala, mahal. Ba't ka nagkautang ng ganun kalaki sumasahod ka rin naman? Aba, hindi aabot ng 200,000 ang ipon ko. Pero sige, susubukan kong humiram kay tatay bukas ng umaga. Salamat, mahal ha. Gusto ko na rin talagang makapagtrabaho para mabigyan na kita ng magandang buhay eh. Norman, okay na ba lahat ng maleta mo? Wala ka nang naiwan? Wala na. Sigurado kong wala na akong nakalimutan. Tingnan mo, sobrang organized ng pagkakaimpake mo. Swerte ko na ikaw ang naging asawa ko, mahal. Maganda na, super bait pa. Binola mo pa ako. Oh, heto yung perang kailangan mo. Hiniram ko kay tata yung iba. Pero hindi ko sinabi na ikaw ang may kailangan. Alam mo naman yun, baka hindi pa ako pahiramin. Babayaran ko to agad, promise yun. At pag nagtuloy-tuloy ang swerte ko sa barko, saglit lang din makakapagpatayo na tayo ng sarili nating bahay. Oo, mahal. Naniniwala ako na matutupad mo ang mga pangarap mo para sa atin at sa magiging anak natin. Pero teka pala, sigurado ka ba na hindi na kita ihahatid? Hindi na, mahal. Malulungkot lang ako eh. Isa pa, dadaanan ako dito ni Damian para sabay na kami. Akala ko ba noon pa sumakay si Damian? Nagkaproblema siya sa medical, mahal eh. Kaya hindi siya natuloy noon. Ngayon, okay na siya. Kaya sabay na kaming sasampa ng barko. Oh, ayan na pala si Damian eh. Sige, mahal ha. Alis na ako. Mamimiss kita ng sobra. Mamimiss din kita, mahal. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Maging good boy ka doon, ha? Palagi kang tatawag. Siyempre naman, mahal. Pangako, lagi akong tatawag sa'yo. At magiging good boy ako. Ikaw lang kaya ang mahal ko. Wala nang iba, mahal. Napadalaw po kayo, Tay. Tamang-tama ang dating nyo. Sabay na po tayong mananghalian. Eh, dinalhan lang kita ng mga gulay at isda para hindi ka na bumili. Eto, hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka lamang dito. Hindi naman ako nalulungkot, Tay. Wala akong oras para malungkot. Dahil busy ako sa paggawa ng lesson plan. At saka lagi ka namang pumupunta rito. Si Norman nga ang iniisip ko kung maayos ba siya ron eh. Salamat dito, Tay, ha? Ang dami naman pala nitong dala mong mga gulay. May isda pa. Ay nako, hayaan mo magbanat ng buto yung asawa mo. Mukhang sanay sa luho eh. Tingnan mo nga itong apartment ninyo. Dalawa lang kayo, ito pang malaki ang kinuha ninyo. Ang mahal ng upa, sayang ang pera. Ngayong umalis na yung lalaking yon, eh di ikaw ang magbabayad nito. Tay, mag-asawa kami ni Norman. Natural lang na magtulungan kami. Magtulungan kayong mag-ipon. Ngayong wala naman siya at nasa trabaho, mas mabuti na umuwi ka na lang muna sa atin para hindi ka na magbayad ng apartment na ito. Itabi mo na lang dapat ang pambayad sa apartment. Saka mabuti na rin yung kasama kita sa bahay para panatag ako. Hayaan niyo po at pag-iisipan ko. Itatanong ko muna kay Norman kung papayag siya. Huwag mo na itanong sa lalaking yon. Wala naman siya magagawa eh. Tsaka para hindi ka rin mainip at hindi mo maisip ang katotohanan na ang mga seaman maraming babae. Ay nako, may babae sa bawat daungan ng mga yan. Ay naku naman, Tay. Hindi lahat ng seaman ganun. Ibahin niyo si Norman. Mahal niya ako at loyal siya sa akin. Sigurado po ako dyan. Hoy, lalaki! Salamat naman at nakuha mo pang umuwi dito sa Leyte. Ang kapal na mukha mo. Okay lang sana na ng babae ka sa malayo eh. Pero ang kapal ng mukha mo, tinangay mo pa yung pinagbilhan ko ng kakarampot kong lupa. Teresa, ano ka ba naman? Umuwi na nga ako't lahat, galit ka pa rin? Sus, malamang kulang ka lang sa lambing na... Tumigil ka! Habang nagpapakasaya ka at feeling binata sa ibang lugar, nagugutom naman dito ang mga anak mo. Napakawalang kwenta mo talaga! Nasaan ang pera ko? Nasaan? Eto, dala ko naman yung pera. Kumpleto yan.
Tsaka hindi ako ng babae doon tulad ng iniisip mo. Hindi ako naniniwala sa'yo, no? Sino yung babaeng sumagot sa cellphone mo, ha? Ang malanding yon, pinatayan pa ako ng cellphone? Sino yon? Si Criselda na naman ba yon? Yung babaeng taga San Fabian na pinakasalan mo, ha? Ang kapal na mukha niya. Alam nang may asawa ka, pumatol pa rin. Teresa, uy, ano ka ba naman? Huwag mo na ibalik yung nakaraan. Alam ko nagkamali ako, pero tapos na kami ni Criselda. Eto na nga yung pera mo. Binabalik ko na. Ano pa bang gusto mo? Ang gusto ko, Norman, magpakatino ka na. Hindi yan lagi ka naghahanap ng babae kasama ang pinsan mong si Damian na malaki din ang topak. Alam ko may kalokohan na naman kayong ginagawa at kapag napatunayan ko may ibang babae ka na naman, hahanapin ko siya kahit saang lupalop man siya nandun, makikita niya kung anong hinahanap niya. Bakit pa ganon? Hindi pa rin natawagan yung cellphone number ni Norman. Si Damian naman hindi man lang sumagot. Ring lang ng ring ang cellphone niya. Hindi na tuloy ako makapag-concentrate sa mga ginagawa ko. Nag-aalala ako sa asawa ko. Eh, Donna, umupo ka nga. Pati ako nahihilo sa kalalakad mo eh. Umupo ka muna. Hindi ka ba napapagod? Tay, hindi pa rin matawagan si Norman. 2 buwan na kaming walang contact sa isa't isa. Nung una okay pa eh. Nagpapadala pa rin siya ng bulaklak sa school. Tumatawag, nagchat-chat. Pero ngayon, wala na po siyang paramdam eh. Eh, yung kaibigan niya, hindi mo pa rin ba matawagan? Hindi niya sinasagot, Tay. Aba, Donna, baka naman tama talagang hinala ko dyan sa taong pinakasalan mo. Baka may ibang asawa nga yan. Tay naman, huwag ka namang ganyan. Imbis na pala kasi yung loob ko, binibigyan niyo pa ako ng isipin eh. Hindi pa nga natin alam kung ano talagang sitwasyon niya ngayon. Kung nasan ba siya o maayos pa ba siya. Sinasabi ko lamang ang posibilidad. Hindi kita tinatakot. Binibigyan lang kita ng senaryo na pwedeng mangyari. Malay mo, may ibang asawa pala yun at nagtatago na sa'yo ngayon. Tay, ibahin niyo po si Norman. Mahal na mahal niya ako. Hindi niya yun magagawa sa akin. Hindi po! Norman, anong klaseng tao ka ba talaga? Nasisiraan ka na ba ng bait? Tatakbo ka na naman at tatakasan ng mga pananagutan mo? Yun ang dahilan kung bakit nandito ka sa terminal, di ba? Ay nako, Damian, napakapakialamero mo talaga. Hindi mo ako naiintindihan. Kailangan ko munang lumayo kay Teresa. Kung hindi, mapapatay niya ako o kaya ipapakulong. Kaya aalis ka na naman at magtatago. Ako na naman ang hahabulin ng babae mo. Ako nalalagay lagi sa trouble dahil sa iyo eh. Wala kang magagawa. Malaki ang utang na loob mo sa akin. Kaya hindi ka pwedeng makawala sa mga sabit ko. O sige na, mauna na ako. Sigurado pagkaraan lang ng ilang buwan, mapapatawad na ulit ako ni Teresa. Katulad nung pagpapatawad niya sa akin nung nagpakasal ako kay Criselda, di ba? Saan ka pupunta, Norman? Kay Donna na naman? Kawawa naman yung babaeng yun. Mahal na mahal ka pero niloloko mo lang. Mahal ko rin naman si Donna, no? Pero hindi na ako babalik sa kanya. Nahuli ako ni Teresa kagabi tungkol kay Donna. Napaamin niya ako sa ginawa kong kalokohan. Pinagbantaan na naman niya ako. At alam kong hindi niya tatantanan si Donna. Sigurado ako magkakagulo-gulo lang. Alam mo, may topa ka talaga. Akala ko ba nung bumalik ka dito sa Leyte, kakalimutan mo na yung Donna na yun? Oo na. Matagal ko na siyang hindi kinakausap, no? Ay, kaso kagabi, tatawagan ko sana siya para humingi ng pera pero nahuli ako ni Teresa, pre. At bago pa niya ako ipakulong, aalis na lang ako rito. Hoy Norman, bumalik ka dito! Tatawagan na lang kita pag ayos na lahat, pre! Baliw talaga yun. Balang araw, sisingilin ka rin ng kapalaran sa pananakit mo sa mga babae. Kakarmahin ka rin. Teacher Donna, mabutit wala ka pang klase ngayon. Kailangan kita makausap. Ma'am Marites, bakit po? May nangyari ba? May problema ba? Teacher Donna, may malaki tayong problema. May babaeng naghahanap sa'yo sa opisina ko. Galit na galit.
Sabi ko sa guard, bantayan at huwag hayaang manggulo dito sa eskwelahan. Babaeng nagagalit? Sino raw yun at bakit akong hinahanap niya? Ang sabi na... Nasaan ang teacher na kabit ng asawa ko, ha? Ilabas niyo si Donna Francisco! Ilabas niyo! Oh, ayan ka pala, Donna. Ikaw tong nasa picture sa cellphone ni Norman, di ba? Hayop ka, malandi ka, inagaw mo asawa ko! Ma'am, huwag kang mag-iskandalo dito. Guard, bitiwan mo ako! Huwag kang makialam dito at pati ikaw kakasuhan ko! Sandali lang, sino ka ba? Ano bang sinasabi mo? Anong kabit? Sinong asawang inagaw ko? Si Norman? Ako si Teresa, ang tunay na asawa ni Norman. Mahigit 10 taon na kaming kasal sa simbahan. Eto, marriage certificate namin, oh. O tapos ikaw, kinalantari mo siya. Nagpakasal ka pa sa asawa ko. Anong sinasabi mo? Binata si Norman. Ang sabi niya sa akin, binata siya at may senumar siya na nagpapatunay na hindi siya na ikakasal. Ma'am Teresa, doon na lang kayo mag-usap sa opisina ko. Ang dito, maraming bata na ang nag-uusyoso. Makikita nila ang pag-ieskandalo mo at maririnig ang mga sinasabi mo, lalo na't halos sumisigaw ka na. Huwag ka dito mag-eskandalo. Guard, samahan mo si Ma'am Teresa sa office ko. Ma'am, dito po tayo. Bitiwan mo ako! Hindi pa ako tapos! Huwag mo akong hawakan, ha? Gusto kong malaman ng mga estudyante nyo rito kung anong klaseng haliparot ang teacher nila. Hoy, kayo mga bata! Huwag niyong tutularan ng babaeng to! Kabit yan ang asawa ko! Tama na! Hindi ko alam. Naniwala ko sa sinabi ni Norman na binata siya. Hindi ko alam na may asawa na siya. Hindi ko alam. Ma'am Teresa, tama na. Pakiusap. Tama na ang iskandalong ito. Kung mag-uusap kayo, doon tayo sa opisina ko, hindi dito. Hoy, bumalik ka dito, babae ka! Hindi pa tayo tapos! Ipatatanggal kita sa trabaho mo! Pakukulong kita! Ipakukulong kita! Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito, Teacher Donna. 10 minuto. 10 minuto lang winasak ang 10 taong serbisyo mo. Ma'am Marites, wala na po. Sira na ang lahat ng pinaghirapan ko. Kasabay ng pagkawasak ng pagsasama naming mag-asawang pagkasira ng propesyon ko bilang guro. Yung mga estudyante ko, nakita nila, narinig nila. Kailangang patunayan mo na wala kang ginawang mali. Ma'am, sorry. Hindi ko alam na niloloko lang pala ako ni Norman. Sorry po. Sorry sa iskandalong nangyari. Aayusin ko ito. Patutunayan kong wala akong ginawa labag sa sinumpaan ko bilang guro. Principal lang ako ng eskwelahang ito, Donna. Hindi ko rin kontrolado ang mga nangyayari. Naiintindihan kita at buo ang tiwala ko sa'yo. Naniniwala akong biktima ka rin dito at si Norman ang dapat managot sa lahat ng nangyaring eskandalo. Ma'am Marites, lilinisin ko ang pangalan ko. Gagawin ko ang lahat para linisin ang pangalan ko. Naniniwala ako na maaayos din ang lahat. Sa ngayon, kailangan mong harapin ang consequences. Katulad nitong notice to explain at suspension order. Ano po? Suspension? Pursuant to DepEd Order Number 49S 2006, you are hereby placed under 90 days preventive suspension, effective immediately for grave misconduct and conduct unbecoming of a teacher, para sa pending na investigasyon na nangyari sa loob ng classroom mo. Ma'am, ibig sabihin, hindi na ako makakapagturo. Kapag napatunayan ang ibinibintang ng babaeng yun sa'yo, matatanggal ka dito at marerevoke ang lisensya mo. Kapag nangyari yun, hindi ka na maaaring magturo. Donna, nalulungkot ako sa nangyari sa'yo. Ma'am Marites, sobra naman yatang parusa to. Hindi ko ginustong maging kabit. Biktima lang din ako, ma'am. Biktima lang ako. Diyos ko, ano po bang kasalanan ang ginawa ko? Bakit niyo ako pinarurusahan ng ganito? Bakit ako niloko ni Norman? Ngayon, hindi lang siyang mawawala sa akin. Hindi lang ang career ko, kundi ang buong sarili ko. Donna, okay ka lang ba? Kagabi pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Nag-aalala na ako kaya nagpunta na ako rito. Pakiusap, buksan mo ang pinto at mag-usap tayo. Anak, bakit ka umiiyak? Anong problema mo?
Tay, tama ka. Si Norman. Si Norman? Ay, ano nangyari kay Norman? Nakontak mo na ba siya? Sumagot na ba siya? Hindi pa po, Tay. Nagtatago ng lalaking yun dahil manluloko siya. Tama ang hinala niyo, Tay. May asawa si Norman. Pineke niya mga dokumento na nagsasabing hindi pa siya ikinasal kaya niya ako napakasalan. At nalaman ko may iba pa siyang pinakasalan sa San Fabian kahit may asawa na talaga siya sa Leyte. Sinasabi ko na nga ba eh. Wala akong katiwa-tiwala sa pagmumukha ng lalaking yon. Napakalaking tanga ko, Tay. May asawa si Norman at sinugod niya ako sa school at nag-eskandalo. Nabaliwala ang pag-iingat ko sa pangalan ko. Nasuspindi ako, Tay. At kinasuhan ng administrative case sa DepEd. Anong gagawin ko? Ay, Diyos ko. May administrative case ka, anak. At yun ay dahil sa lalaking yon. Ay, naku, hayop na yun na. Napakawalang hiya talaga. Nasayang po lahat ng pinaghirapan ko, Tay. Anong gagawin ko? Biktima lang din ako dito, Tay. Biktima lang ako. Huwag kang magpalugmok sa pagsubok, Donna. Matino kang babae at mahusay na guro. Ipaglalaban natin ang karapatan at pagkatao mo. Hindi tayo papayag na masira at mawala lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa lalaking yon. Hindi! Hello, Chief. Oo. Sigurado ba kayo? Abay, magandang balita yan. Oo. Salamat na marami, ha? Aasahan ko na maganda ang magiging resulta. Salamat sa tulong ninyo. Sige. Goodbye. Tay, sino po yung kausap niyo sa cellphone? Ay, si Chief yon. Sinabi niya sa akin na natuntun na nila si Damian, yung kamag-anak nung lokong Norman na yon. Hindi magtatagal, mahahanap din natin ang lalaking yon. Alam kong minahal mo ang walang hiyang yon, pero dapat niyang pagbayaran ng mga panlulokong ginawa niya sa'yo, anak. Sana nga, Tay. Hindi tayo pwedeng basta tumanga na lamang dito at walang gagawin. Mawala man ng tuluyan ng lalaking yun sa buhay mo, huwag kang manghihinayang. Matanda na ako, Donna, pero nangako ako sa nanay mo na aalagaan at ipagtatanggol kita hanggang sa huling hininga ko. Salamat, Tay, at hindi niyo ako iniwan. Hindi niyo ako pinabayaan sa laban kong to. Huwag mo na munang isipin ang lalaking yon, anak. Mag-focus ka muna sa kasong haharapin mo ngayon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Gagabayan ka niya at lalabas din ang totoo. Opo, Tay. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan kong inosente ako. Nabiktima lang din ako ni Norman. Sobrang kabang nararamdaman ko ngayon. Lalo na't nandito ako sa hearing room ng DepEd Division Office. Wala man akong kasalanan, pero kinakabahan pa rin ako. Hindi naman biro na makasuhan ako ng conduct unbecoming of a public school teacher. 15 taon na kaming kasal ni Norman. Tapos itong teacher na to, sinulot ang asawa ko. Hindi man lang niya inisip na teacher siya. Di ba dapat role model siya sa mga estudyante niya? Ano na lang isipin ng mga bata? Ang teacher nila kabet. Pumatol sa lalaking may asawa. The private complainant painted my client as a home wrecker. Pero hindi po yan totoo. Bilang legal counsel ni Teacher Donna, gusto kong ipresenta sa inyo ang peking senomar, peking resibo at sinumpaang salaysay ng isa pang babaeng pinakasalan ni Norman sa San Fabian. Please mark this as Exhibits A, B, and C. Hindi ko alam na may asawa si Norman. Biktima rin ako rito. Niloko niya rin ako. Hindi ko alam na may asawa na siya. Hindi ko alam na dalawa nang pinakasalan niya. At pangatlo ako. Tama. Norman is a habitual offender of bigamy. Alam din ito ng unang asawa niyang si Teresa na narito ngayon. Alam niya na ginagawa na ito 2 years ago ng asawa niyang si Norman nang pakasalan nito ang isang babaeng taga San Fabian. Hindi ko sinirang pamilya nila. Bago pa ako kinasal kay Norman sa paniniwalang binata siya, sira na ang pamilya nila. Kung
Nung nasira sila, lalo namang mas nasira ako. Hindi lang pangalan ko, pati propesyon ko nanganganib na masira din. Teresa, hindi ako ang kalaban mo, kundi ang asawa mo. Pasensya ka na, pero pareho lang tayong biktima dito. That's put on record. Under Article 349 of the Revised Penal Code, the crime of bigamy requires knowledge and intent. My client, Teacher Donna, had no knowledge that Norman was married. In fact, she was deceived. Therefore, she cannot be criminally liable as co-principal in the crime of bigamy. With due respect to this court, gusto ko po sana magsalita. Ako ang principal sa school na pinapasukan ni Teacher Donna. At sa 10 taon niya sa serbisyo, wala siyang naging kaso o problema sa pagtuturo. Katunayan, siya ang most outstanding teacher namin ngayong taon. Naniniwala akong hindi makatarungang tanggalan siya ng lisensya sa pagtuturo. Tapos na ang hearing ngayong araw, Teacher Donna. Sumabay ka na sa sasakyan namin. Iaatid ka na namin. Sumakay ka na dahil ayan na, papalapit na si Teresa. Miss Principal, gusto ko lang sana makausap si Donna. Hindi ako manggugulo. Sige na, Donna. Mag-usap na muna kayo. Teresa, alam ko na masakit sa parte mo na paulit-ulit kang lokohin ng asawa mo. Pero gusto kong sabihin na hindi lang ikaw ang nasaktan. At niloko rin ako. Alam ko. At natauhan na ako ngayon. Babalik ako sa opisina ng DepEd at babawiin ko na ang reklamo ko laban sa'yo. Pasensya ka na rin. Asawa ko si Norman at siguro marami akong pagkukulang sa kanya. Dahil kung hindi niya maiisipan na magpakasal sa iba't ibang babae. Ano? Iuurong mo ng reklamo? Oo, iuurong ko na. Walang iba pang dapat managot sa kaguluhang ito kundi si Norman. Kailangan niya magbayad. Ano? Tutulungan mo ba ako na panagutin ang lalaking yon? Oo! Hindi ako papayag na ako lang ang lulubog sa kumunoy na siyang gumawa. Pagbabayarin ko ng mahal si Norman sa panloloko niya sa akin. Lalo ng paninira ng buhay ko. Magbabayad siya! Donna, sigurado ka bang gusto mo makita at makausap ang hayop na lalaking yon? Opo, Tay. Kailangan makita ko siya kaya nagpunta ako agad sa presinto ngayon nang malaman kong nahuli na siya. Wala akong ibang ginusto kundi marinig mula sa bibig niya kung bakit niya ako ginanito. Sige, Donna. Halika. Hinihintay tayo ni Chief. Nasa kwartong yun si Norman. Donna? Donna, buti nandito ka. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako makalabas dito, Donna. Tingnan mo mukha ako. Bugbog sarado ako dito. Pinagtutulungan ako ng mga preso dito. Kulang pa yan sa lahat ng panloloko mo sa akin. Sa amin ang iba pang mga babaeng niloko mo. Napakawalang yamo. Minahal kita. Pinagkatiwalaan kita pero manloloko ka. Donna, mahal kita. Nagkataon lang na may asawa ko pero mas mahal kita, Donna. Maniwala ka. Please naman, oh. Tulungan mo ako makalaya. Maawa ka sa akin, Donna, please. Maawa ka. Maawa? Bakit, Norman? Naawa ka ba sa akin nung halos masira ang propesyon ko dahil sa'yo? Pati buhay ko muntik nang masira, Norman. Dahil kahit alam mong mali, nagpanggap kang binata gamit ang mga peking dokumento para maikasal tayo. Manloloko ka, Norman. At ang mga manlolokong katulad mo, hindi dapat minamahal. Donna! Mabulo ka sa kulungan para wala ka ng iba pang mabiktima. Pagbayaran mo ang kasalanan mo, Norman. Pagbabayaran mo! Mang Cardo, nandiyan ba si Teacher Donna? Ay, Ma'am Marites, ikaw pala. Nandito si Donna. Naghahanda lang ng panindang ulam. Yun ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Pumasok ka muna at maupo ka dyan. Tatawagin ko lamang siya, ha? Donna! Donna, may bisita ka! Donna, halika muna rito sa labas!
Ma'am Marites! Naku, buti po napadalaw kayo. Kamusta ka na, Donna? Natutuwa akong makita kang masigla. 5 buwan na rin na nakakaraan. Naku, siguradong matutuwa ka sa ibibigay ko sa'yo. Eto, tignan mo. Sulat? Galing sa DepEd? Ma'am! Tay! Pinababalik na ako sa pagtuturo. Makakapagturo na ulit ako. Diyos ko, maraming salamat. Napakasaya ko. Teacher Donna, sa Lunes, babalik ka na sa mga estudyante mo. Welcome back, Teacher Donna. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo